Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos upang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating paksa ngayon umaga ay 10 Commandments of Winning the Spiritual War, Part 3. At ang batayang talata po natin ay Ephesians 6 verse 14 to 15. Kaya't maging handa kayo, ibigis sa inyo, baywang ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Fifth Commandment, be always on the side of truth and justice. Wika sa verse 14, kaya't maging handa kayo, ibigis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Mas madaling sumakay sa tinatawag na bandwagon kaysa sumalangat dito. If everybody does it, then it must be okay. Kung lahat ay nagsisinungaling, mas madaling magsinungaling na lang kaysa magsabi ng totoo. Hindi ganito ang tagsunod ni Jesus. Hindi niya kailanman i-compromise ang truth and justice. Lagi siyang papanig sa truth and justice. Mga hulugan man ito na malaking sakripisyo. Ang isang tagasunod ni Jesus ay hindi tulad ng isang bata na madaling matangay ng agos ng naiibang katuran. Ang pinagbabatayan niya kung ano ang totoo, matuwid at makatarungan ay salita ng Diyos. Sixth Commandment, be raring to go. Wika sa verse 15, isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa
sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Di tayo dapat magpatumpik-tumpik sa paghayo upang ipangaral ang ebanghelyo sa salita at gawa. We must do it with passion and urgency. Bawat araw ay libo-libo ang napapahamak. Walang ibang inaasahan ng Diyos na aabot sa tao upang ilapit ang mga ito kay Kristo, maliban sa mga Kristiyano. Wika sa Isaiah 52 verse 7, How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings. Wala nang higit na nakapagbigay kasiyahan sa Diyos, kundi ang mga taong nagagamit niyang instrumento ng kanyang pagliligtas. Ang sabi naman po sa Efesos 6 verse 16-17, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palasyo ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. 7th Commandment, Be faithful to God. Wika sa verse 16-17, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Ang pananampalataya natin sa Diyos ang panangga laban sa mga ulos ng tukso at kasalanan. Ang tanging maaaring pumatay sa tukso at kasalanan ay ang pananampalataya. Gaano bang pananampalataya ang kailangan natin upang tayo ay magtagumpay? Wika ni Jesus sa Lucas 17 verse 6, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat. Susundin kaya nito. That's how powerful even a little faith is. Ang pananampalataya ang pundasyon ng mensahe ng Diyos. Kailangan itong matibay at walang pag-aalinlangan. Kailangan itong sintatag ng moog na hindi babagsak sa anumang pwersa ng kalaban. 8th Commandment, Be wise. Wika sa verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Ang pinoprotektahan ng helmet ay ang ulo. Kailangan ding maprotektahan ang ating utak laban sa masasamang impluensya o kaisipang taliwas sa kagustuhan ng Diyos. Sa Mateo 10 verse 16 ay sinabi ni Jesus, Tignan niyo, isinusugo ko kayo na parang mga tutal sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Tayo ay nabubuhay sa isang asphalt jungle na kung hindi tayo magiging matalino ay mapapatay tayo ng tukso at kasalanan. Kailangan tayong maging matalino, mailap, maliksi tulad ng isang ahas sa pakikiharap sa pamanlinlang na kasamaan. Ngunit sa kabilang nito ay hindi dapat nawawala ang ating kaamuan at kababaang loob. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw po na binigay niyo po sa amin. Salamat po na nakadalaw po kami sa ating Grab Food for the Soul po. Protektahan niyo po ang mga kapatid po namin na pupunta po sa trabaho ngayon at mga estudyante po na pupunta po sa mga kanilang silid-aralan. Salamat po sa mga blessings po na tatanggap po namin sa protection po. Bibigyan niyo po kami ng guidance at protection po sa araw-araw po namin. Salamat po. In Jesus' mighty name, Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayon sa pagbulay ng salita ng ating Panginoon. A friendly reminder to all of us po. Be Christ-like in your workplace today. God bless us all at hanggang sa muli. Paalam.